So yung ating mga senior citizens no na hindi member sa alinman sa mga membership categories ng PhilHealth, sila po ay covered din no as indirect contributors. Yung pong mga kababayan nating persons with disability at yung mga kababayan nating 21 years old pataas at wala pong kakayanang magbayad ng kontribusyon, papasok din po dito. So ihabol natin dyan, Ma'am Cassie, yung mga magigiting natin no, na mga SK official. Sila ay covered din ng PhilHealth, pati na yung mga previously identified as point of service. So lahat sila, Ma'am Cassie, ibinibilang na indirect contributors ng PhilHealth. Okay. Tuloy natin, Sir Ray. Ayan, ang ating talakayan kanina, nabanggit mo sino-sino nga ba yung matatawag na indirect contributors. Pero sa ngayon po, Yes. Ilan po ba yung naitala yung indirect contributors sa bansa? Hoy, alam mo, Ma'am Cassie, halos sa 40% na ng atin pong tala, no? Ay indirect contributors, no? So sa kabuuan as of late, yan ay as of December 31 of last year 2023, 41.8 million na ang ating mga indirect contributors. No? So ang mga nangunguna diyan, Ma'am Cassie, yung mga mahihirap nating kababayan na nasa listahanan, 26.1 million na ang bilang nila, no? Yung senior citizens naman ay 12.5 million. At yung sponsored program members natin ay 3 million. So, ngayon ay kung titingnan po natin, yan pong bilang no, ng ating mga indirect contributors, mga pangunahin ng mga kababayan natin under this category. 41.8 billion. Napakaraming bilang yan, Ma'am Cassie. Halos kalahati ng mga bilang ng mga miyembro ay mga indirect contributors. So, Yes. Ray, ito po bang pagiging indirect contributor ay meron po ba itong expiration? Well, pagdating po sa mga kababayan nating mahihirap, yung indigent, saka yung mga nasa 4Ps, saka yung nandun sa Modified Cash Transfer Program, ay taon-taon nire-renew po natin ito. So hanggat sila po, Ma'am Cassie, nandun po sa listahan no, ng DSWD, ay ito naman taon-taon kinoconsider ng PhilHealth at ito rin yung sinasabit natin sa DBM no, para sa kaukulang budget. Pagdating naman sa mga senior citizens natin, hindi na po yan nire-renew. Automatic, pag sila po ay nasa listahan na ng PhilHealth, sinasabit na natin yan sa national government para sa kaukulang budget. Okay, so yung mga indigent, yung mga pinakamahihirap po na maituturing, so pwedeng mag-expire pala. Tama naman, ano? Kasi minsan di ba natatanggal din sila sa listahan ng mga 4Ps dahil tinatawagan nilang gumagraduate, di ba? Yes. Oo, pero yung mga hindi gumraduate. Tama ka. Oo. Yung mga hindi gumraduate sa 4Ps o may tuturing pa rin indigent o pinakamahihirap, Sir Ray, pwede ba nilang i-renew yung kanilang membership bilang indirect contributor? Ay, opo, no? Pwede po yan. Yung mga indigent members po kasi, no? Walang kakaya na magbayad ng contribution, pinagbabayad sila ng government. Sila ay ina-assess, no, ng Department of Social Welfare and Development kung sila ay nasa kaparehong estado pa rin, no? At ito yung magiging basihan para ma-renew. So sabi nga natin kanina, hanggat sila ay nananatili dun sa listahan, ibig sabihin, nandun pa rin sila sa ganung katayuan, ay mananatili na sila ay covered ng PhilHealth as indigent members. So tama ka dun kanina, no? Marami tayong mga kababayan nawawala sa listahan kasi umaasenso, syempre, no? Ma'am Cassie, nagsisikap sa buhay, umaasenso, and therefore, nagkakaroon ng kakayanan na magbayad ng kanilang sariling contribution sa PhilHealth. At lagi po natin sinasabi nga, di ba, Sir Ray, yung mga indigent at yung iba pa mga indirect contributors, sila ay nagbabayad pa rin, pero gobyerno yung nagbabayad para sa kanilang mga kontribusyon. Paano po ba sila ipinagbabayad ng gobyerno? Tama, no, Ma'am Cassie. Yung premium subsidy para po sa mga kababayan natin na indirect contributors, yan po ay pinapanukala o pinopropose ng PhilHealth. Taon-taon yan, no? Sa national government para maisasama sa budget doon sa General Appropriations Act. So yung pondo para sa kanilang contribution, nanggagaling po yan sa sin tax collection. So tama ka, hindi totoo na hindi sila nagbabayad, no? Merong nagbabayad para sa kanila.
Dako naman tayo dun sa isa pang klase, isa pang uri ng mga indirect contributor, yung PWD. Ayan. Marami po tayong Yes. mga kapuso na may PWD ID. Ibig sabihin po ba ay sila ay automatikong indirect contributor sa PhilHealth? Well, yung mga kababayan nating PWDs, no, para makover po sila o makasama sila doon sa pinabudgetan ng gobyerno para sa kanilang PhilHealth, kailangan po, Ma'am Cathy, registered po sila dito sa tinatawag na Philippine Registry for Persons with Disabilities o PRPWD. Ang nagmamay-ari ng listahan na to, Department of Health. Ngayon, dapat marehistro sila dyan para sila ay maitag, no, as PWD at upang ma-enjoy nila lahat ng mga benepisyo para sa PWDs, bata yan sa batas. So ayon sa batas po, lahat ng PWD na mairerehistro sa nasabing registry ay hindi kailangan magbayad ng kanilang contribution. Pero kung kasalukuyan na, subalit sa kasalukuyan, ang kino-cover pa lamang po natin yung mga PWDs na hindi po employed. So kung sila po registered sa PRPWD, maaari po silang magtungo, para makaparehistro pala, para makarehistro sila dito sa registry na ito, makipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan. Hello? Yes, okay. Sorry. yes. Oo. So, paglilinaw lang po. Makipag-ugnayan sila doon sa kanilang local government para ma-assist sila sa registration nila. Sorry, paglilinaw lang po. So, hindi dahil kasama sila doon sa PRPWD, yung sa listahan po ng DOH, hindi dahil nandun sila ay libre na agad. So, dapat unemployed. So, ibig sabihin, pag PWD ka, kahit na nakarehistro ka doon sa PRPWD, kung ikaw ay may trabaho, dapat ka pa rin mag-contribute. Well, sa ngayon lang yan, Ma'am Cathy, no? Kasi tayo nakikipag-ugnayan sa DBM kasi ang sabi sa batas talagang pagka PWD na nasa PRPWD, yung sa registry, dapat talaga walang binabayaran. So sa ngayon ay yung mga unemployed ay sila pa lamang, no, yung ipinagbabayad ng national government. So tayo ay nakikipag-pulong pa, no, sa national government para pati yung mga nagtatrabaho, yung kanilang share, no, yung employee share nila, dapat yan sasagutin pa rin ng national government. So darating ang panahon, Ma'am Cathy, may papatupad po natin yan na pati yung mga employed na PWD, hindi na rin magbabayad kasi government lang magbabayad para sa kanila. Okay, kapareho lang po ba yung mga benepisyo, Sir Ray, ng mga direct contributors sa indirect contributors? Yes, ma'am, no? Pare-pareho lang yung benefits na maaaring makuha ng mga miyembro ng PhilHealth regardless of their category, indirect fund o direct contributors. At ano-ano po yung mga benepisyong ito? Siyempre, una, yung kung mako-confine, ma-admit, no, sa alinbang accredited hospitals ng PhilHealth nationwide, yung ating inpatient benefits, no? So, ang kulatila na lang natin dyan, dapat ay yung confinement o admission is not less than 24 hours. Meron din tayong outpatient benefits, halimbawa, yung mga day surgeries, yung radiotherapy, yung dialysis, at iba pa. Entitled din sila sa ating Z-benefit packages at maging sa ating Sustainable Development Goal benefit packages. So, halimbawa, yung ating Z-benefit for breast cancer na kamakailan, in-enhance natin to up to 1.4 million. Kung yung isa nating indirect contributor, mga ilangan po ng gamutan for breast cancer, entitled din po sila dyan. So, marami pa ito, Ma'am Cathy, pero suffice it to say, pag indirect contributor ka, parehas lang yung may-enjoy na benefit ng mga na-enjoy ng direct contributors.